Ang gagawin kong ano 'to, video na 'to kasi para sa mga buhay ng mga OFW natin, guys. At saka para na rin sa kaalaman ng mga pamilya ng mga OFW natin na naiiwan dito sa Pinas. Guys, ang buhay ng mga OFW is hindi madali, hindi yung iniisip ninyo na madali lang yung pera dun sa labas. Hindi, guys. Kasi meron kasi ibang family, hindi ko naman nilalahat, ano. Meron kasi ibang family, guys, na nanghihingi ng pera sa mga kababayan natin, mga OFW, na para bang yung nanghihingi ng pera ura-urada. Yung baga, para bang yung mga OFW natin dun, guys, is mayroong money tree. Nasa labas ng tinitirhan nila is pwede lang nilang pitasin yung pera at saka ipapadala ka agad sa mga family nila. Okay? Or sa mga relatives nila. At saka ang napakamasakla pa, guys, yung iba, ang family at saka yung mga relatives, pag humihingi ng tulong sa mga OFW natin, pag hindi na ipagbigyan, nagagalit, nagtatampo. Guys, wag naman ganun. Kasi kawawa naman yung mga OFW natin doon na nagpakahirap. Maraming tiniis. Tiniis na hindi makasama yung family nila, yung mga anak nila sa mga okasyon na mga nangyayari dito sa Pinas. Guys, isipin naman natin yung kalagayan ng mga OFW natin. Marami silang sinakripisyo para lang sa mga family nila. At saka, wag naman ganong mga mentality na pag hindi na pagbigyan yung gusto, madamot ka agad at saka nagbago na. Hindi, wag ganun, guys, kasi hindi nyo alam kung anong hirap ang pinagdaanan ng mga OFW natin doon sa ibang bansa para lang kumita sa kakapiranggot. Hindi naman gaano kalaki, hindi lahat ng mga OFW, guys, na malaki ang sahod doon. Hindi lahat ng OFW maganda ang kalagayan nila doon sa ibang bansa. Kasi meron din naman mga OFW doon na kaliit-liit naman ang sahod. Tapos ang hirap-hirap ng trabaho kagaya ng mga mga DH natin, 'di ba? Magkano lang naman sinasahod ng mga DH natin, 'di ba? Lalo pa pag nasa Middle East. Kasi yung iba hindi pa umaabot ng 20, 15, 'di ba? Yung iba mga nasa lang 12,000, 11,000, 10,000. Meron pa nga siguro 9,000, 'di ba? Kaya wag naman ganoon. Isipin naman natin yung kalagayan nila. At saka meron pa mga ibang family diyan, hindi ko naman nilalahat, may ibang family diyan na maalala lang natin yung mga OFW natin kapag kailangan natin ng pera. Pag tapos na yung kailangan natin, pag wala na tayong kailangan, ni hi, hindi na natin kinukumusta yung mga natin doon, mga OFW natin doon. Hindi ganun, guys, kasi alam nyo ba, yung message ninyo na ipapadala niyo sa kanila, yung matatanggap nilang message, mababasa nila, is napakalaking tulong na yun, guys, para sa kanila. Nagbibigay na ng kasiyahan yun para sa kanila. Kaya naman, wag naman ganun. Tignan naman natin yung kalagayan ng mga OFW natin. Tsaka, guys, meron din akong sasabihin dito na kung naalala ninyo, merong ABS-CBN ba yun o Channel 7 ba yun nagpalabas ng video dati na tungkol sa mga OFW natin na nandun na stranded dun sa Kish Island. Isa siyang island, guys, na part siya ng Iran, ng Republic of Iran. Siguro sa eroplano mga ilang minuto lang ang lipad, makakarating ka na doon, wala pang isang oras, nandun ka na sa island na yun. Maliit lang na island yun, guys, pero sakop ng Iran. And then doon kasi nag-i-exit yung mga Pilipino, guys, na mga OFW natin na natapos yung visa nila yung kadalasan yung mga visit visa na pumupunta doon sa Dubai. Doon pumupunta sa Kish Island. At alam niyo ba kung gaano kahirap ang mga Pilipino na nandoon na
na para bang layang priso, kumbaga. Para silang mga ano dun guys, para silang prison dun guys sa ano sa island na yun. Yun nga lang kasi nasa hotel sila. Oo nga, nasa hotel sila pero yung buhay nila dun guys, parang nakakulong lang dun sa hotel. Yung buhay nila, makagala naman sila dun sa ano sa island na yon. Kaso nga lang yung ihirap ng buhay nila dun guys, lalo pa pag wala ng ano, wala nang suporta sa kanila, wala na silang pera. Alam yung ginagawa nila, yung iba doon, karamihan, yung ibang babae doon, ang ginagawa doon para makasurvive lang, para may pangbayad sa ano nila, pangbayad sa hotel, sa pang araw-araw na bayad sa hotel at saka pagkain nila. Yung iba dyan, yung iba doon guys, nagbibenta na lang ng ano, nagbibenta na ng katawan. Ha? Napaka sad isipin na gano'n na ginagawa ng iba, kapit na lang sa patalim ang ginagawa nila doon guys para makasurvive doon. Meron pa nga iba doon guys, ilang taon na nandun, hindi pa nakakaalis doon kasi nabaon na sa utang. Nabaon na sa utang doon sa hotel kasi wala na silang pambayad doon sa hotel. Hindi rin naman sila i-release ng hotel. At saka wala na rin silang pera na pambili ng visa nila, pabalik pambalik sa Dubai para maka-entry na naman sa Dubai para makakuha ng visit visa uli. Kaya ang nangyayari, nandun sila, stranded sila doon. Nandun lang sila sa hotel, guys. Hindi naman sila din palalayasin ng may-ari ng hotel kasi ang laki na nga ng utang nila. Doon lang sila, guys. Kaya naghahanap sila ng paraan para magkapera. Yung iba, nagbebenta na nga ng katawan. Meron pang masaklap yun, guys, kasi merong ito ha, para makatulong din sa mga pamilya na ano na naghahanap dun sa mga mga kababayan natin na yung mga family nila na nawawala na yung pumunta ng Dubai para maghanap ng trabaho and then hindi na nila nabalitaan. Guys, baka makatulong itong ano na to, yung video na to. Kasi baka nandun lang sa Kiss Island na stranded doon, hindi na makauwi. Nandun na kasi nabaon na sa utang doon. Ang dami doon, ang dami. Meron pa nga matanda doon nung nandun ako. Kasi, din ako doon, naka-experience din ako doon, nag-exit din ako doon, na 40 days ako din doon, guys. Na, ang kalagayan doon sa hotel, para bang, yung silda, na may mayor. Ako naging mayor din ako doon guys sa namin sa room namin. Yun nga lang kinaganda kasi yung room namin aircon, yun. Mga aircon naman ang mga room doon, guys. Pero yung sa kabilang hotel na ini-stayhan ng mga ibang Pinoy, hindi magandang kalagayan nila doon, guys, kasi ang pangit ng facilities, ang pangit ng room, ang dumi. Tapos ang dami pang surot. Doon buti na nga lang napunta ako dun sa hotel na mas okay na at napasukan kong room is wala nang surot kasi nilinis ng mga kasama namin dati na nauna sa akin na nakabalik na rin sa Dubai. Yun guys, ang iba doon, meron pa nung kararating ko lang doon, merong doon, merong nakitang Pinay doon na pinatay ng mga Iranian. Kasi ang mga Iranian guys, kasi alam nila mga babae doon na kumakapit na nga sa patalim. Pasensya nyo na guys. Ang iba doon guys, naghahanap ng mga Iranian doon kasi ang dami manyakis ng mga Iranian doon kasi mahal nga ang mga babae nila, no? Hindi nga sila basta-basta makapag-asawa ng mga hindi sila basta-basta makapag-asawa. Sorry guys ha. Hindi sila basta-basta makapag-asawa doon kasi mahal nga sa mga Muslim yung babae nila, di ba? Ngayon guys, kasi alam nila na maraming babae doon na mga Pilipina nagbebenta ng katawan. Ang ginagawa nila guys, kukuha sila ng isang babae. Yung pala guys, isa lang ang pagkakaalam ng Pilipina, isa lang ang gagamit sa kanila. Yung pala pagdating doon sa area na kung saan sila dadalhin, yung pala marami doon, maraming kasamahan. Kumbaga pinipila-pilahan sila. Kaya kapag pumalag yung babae, kaya pinapatay nila. Maraming maraming namamatay yung Pilipina doon sa Kiss Island na yun. Yung iba nga nililibing doon sa gitna ng disyerto.
na hindi na nababalitaan dito sa Pilipinas. Kasi nga, blackout yung news nila doon. Wala namang hindi binabalita doon. At saka, ang dami ring mga nakulong na mga Pilipino doon, guys, sa Kiss Island na yon dahil sa droga. Kasi talamak ang droga doon, guys, kasi mayroong isang hotel doon na nung sinasabi ko sa inyo, hindi maganda yung hindi maganda yung hotel na yon. Kasi yung ano doon, yung may-ari ng hotel, isa sa mga supplier din ng shabu. Yun ang isa din sa business niya kasi alam niya ang mga Pilipino bumibili talaga ng shabu, 'di ba? Gumagamit talaga ng shabu, 'di ba? Meron pa nung nandun ako, meron pa ngang isang Pilipino na nag-aantay ng visa niya, working visa niya kasi pinag-exit siya ng company para doon niya antayin yung visa niya, working visa niya. Kaso ang kasamaan ng palad, naging addict, naging praning. Yun nga, yung dumating yung visa niya, yung working visa niya, sayang kasi, ewan ko kung paano yung mangyayari kasi bumalik na siya bumalik na siya ng Dubai kasi may visa na siya, may working visa na siya. Kaso nga lang, yung pinapasakay na namin siya sa bus, sabi niya, saan niyo ako dadalhin? Hindi na niya alam. Praning na siya, guys. Kawawa. Maraming maraming na biktima dahil sa droga doon sa Kiss Island. Kahit wala nang pera, nabibiktima pa. Kaya, guys, sana makatulong to sa mga family na naghahanap sa mga sa mga relatives nila. Sana din makaabot itong video na to sa government natin para naman matignan, lalo pa ngayon na parang sisiklab na yata yung gulo doon sa Middle East ngayon. Wag naman sana. Kasi 'di ba, may namatay na isang leader pangalawang leader na makapangyarihan sa Iran. Sakop pa naman sa Iran 'yon, yung yung island na 'yon. Kaya guys, sana yung mga Pilipino doon makuha ng government natin, guys, mapauwi dito sa Pinas kasi kawawa sila dun, guys. Meron pa nga Pilipina doon na Bisaya din, na taga Cebu, na nakapag-asawa ng Iranian doon. Sabi nga niya sa akin, nag-usap kami, sabi niya, Dong, kahit pa mag-ipon ako ng ilang sako ng pera dito, Dong, wala din kwenta doon pag uwi ko sa Pinas. Kasi ang liit ng value ng money nila, yung pera nila. Kaya kawawa din, hindi rin siya basta-basta nakakauwi ng Pinas sa family niya. Kasi, yun na nga, yung value ng pera ng Iran is ang liit kumpara sa money natin. Mas malaki pa pera natin. Kaya, sana itong video na ginawa ko, itong vlog na to, sana makarating sa natin, sa government natin. Kasi alam ko na si Tatay Digong na mahal na mahal niya yung mga OFW natin. Sana matulungan yung mga Pilipino na nandoon na sa Kish Island. Kasi dati, guys, ang visa ang visa doon sa Dubai, 1 month until may extension ng 1 month, so 2 months. So pagkatapos nun, i-exit ka. Pagkatapos ng 2 months, i-exit ka, and then kailangan mag-antay ka pa ng 30 days bago ka makapagkuha uli ng visit visa. Ngayon, binago na yata nila yung rules nila. 3 araw na lang galing sa exit mo, pwede ka nang bumalik uli mag-entry sa Dubai, may visit visa ka uli. Mas gumaan yung ng mga Pilipino. Kaso, guys, yung iba kasi doon hindi na makauwi. Sana makarating to sa kinauukulan sana sa government natin na mapauwi yung mga Pilipino natin na doon, na stranded doon sa Kiss Island na yun, na hindi na makauwi dito dahil nabaon sila sa utang doon, dahil wala silang pera. Kasi nga nung umalis sila galing dito sa Pilipinas, sa family nila, nangutang pa para makapunta ng Dubai para maghanap ng trabaho. Tapos sa kasawian palad, hindi nakahanap ng trabaho, kaya nag-exit, pumunta doon, nagbaka sakali makabalik sa Dubai. Kaso nga lang hindi nakabalik dahil nakulong doon. Hindi parang ganoon na nga, nakulong,
hindi na nga sila makauwi doon, hindi na sila makaalis doon kasi nga wala silang pambili ng visa nila pabalik ng Dubai, and then wala na rin silang pera, guys. Kasi wala nagpapadala sa kanila doon. Kaya sana naman, tapos na merong ano doon, merong internet doon, pero napakahina ng internet nila doon, guys. Kaya sana eto makatulong itong ano na to, itong video na to para sa mga OFW na mga ano natin, kababayan natin, na matulungan sila makauwi. Salamat sa ano sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko, kahit konti lang, pero napakalaking tulong na yan sa akin. Salamat sa ano sa ah, binigay niyo yung ano sa akin. Tawag nito pag-subscribe sa channel ko. Yung hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Tapos i-click nyo na yung button doon sa baba, subscribe, and then yung bell button para pag may gagawin akong video, ma-update kayo. Guys, hope na itong video na to meron kayong konting na natutunan sa mga sa mga sinasabi ko about sa mga OFW natin. Guys, sana ipagdasal natin yung mga OFW natin, lalo pa nung nasa mga Middle East, kasi nga 'di ba may pasiklab na naman na gera doon. Sana hindi matuloy. Lord, ikaw na ang bahala sa mga kababayan namin doon, at saka always tayong magiging madasalin sa Panginoon. Huwag tayong makalimot na humingi ng guide sa Panginoon sa taas. Huwag tayong mahiyang lumapit sa Kanya. Magdasal tayo. Hanggang dito na lang, guys. Salamat, at saka God bless sa lahat. At saka ano nga pala, shout out pala sa lahat ng mga kasamahan ko dati dyan sa Dubai, na mga kasamahan ko dati sa trabaho. Hindi ko na kayo iisa-isahin, alam nyo na kung sino kayo. Kaya ingat kayo, at saka good luck sa mga karir nyo dyan. Hanggang dito na lang. God bless all.